Alright guys, so bali packet kami ngayon sa bundok. Daming dala namin. Bali dalawang gabi kasi kami doon. Isang ano lang kasi sobrang hirap kapag bababa kami, sobrang layo ng bundok. Tara, samahan nyo kami sa aming lukad serye. Akit na nga pala kami dito habang daladala ko naman yung aming tubig. Wala kasing tubig doon sa lugar na pupuntahan namin, kaya loaded talaga yung dala namin ngayon. At habang paakyat nga kami ay patindi ng patindi yung dinadaanan namin, kaya masasabi kong hindi biro ang ganitong trabaho. Lakas ng pangangatawan at tibay ng loob na may kasamang panalangin. At isa nga pala to sa pangunahing hanap buhay dito sa amin. Kahit gaano man kalayo yung pinagkukuprahan ay pilit pa rin namin pinupuntahan nang sa ganon matugunan lang ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Habang busy nga ako dito sa pagsasalita ay halos malapit na pala kami sa lugar na pagkukuprahan. Pahinga na pala kami muna dito kahit konting oras lang. Ipon muna ng lakas nang sa ganon abanti ulit. Dahil ganon talaga ang buhay. Pahinga ka lang, pagkatapos nun laban ulit. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin naaabot yung gusto natin. At mayroong ding panahon para sa atin. Pero sa ngayon kailangan muna natin magtiyaga sa ganitong klaseng trabaho habang pinaprocess pa yung panahon para sa atin. Kaya kahit gaano man kahirap, tuloy lang. Kaya pagkatapos namin magpahinga, akyat na ulit kami. Laban ulit tayo at kailangan natin yun. Bali malapit na pala kami dito. Konting tiis na lang, maabot na namin yung lugar. Sa wakas, nakarating na rin kami sa lupang kinagisnan kung saan ito ang aming pinagkukunan ng aming pangangailangan. Okay. So sa wakas, andito na kami guys. Grabe, sobrang hirap. Ang taas ng bundok. Pagod na rin. Tsaka yung isa, mukhang relax lang. Power! Ayun oh. Alright guys, so ganito yung paraan ng pagkuha namin ng nyog. Kinukuwait. Yan, kinukuha na namin. Bali, yakot namin to dun. Taas. Alright. Bali kabayo pala ang naghahakot papunta dun sa aming kuprahan. Nang sa ganon, iwas hassle na rin to para sa amin. At mas mapapadali pa ang trabaho kung kami pang maghahakot kaysa dun sa kabayo. At ang kagandahan pa dun ay mas mabilis kami matatapos. At nang sa ganon, makauwi agad kami. Pagkatapos nga pala maghakot ng kabayo, ay binanatan na agad ang pamangkin ko. Bali, ang ginagawa niya pala ay ang pagtanggal ng balat ng nyog. O kaya ang tawag dito sa amin ay ang pagpalaw. At nung natapos nga lahat balatan, ay agad naman namin sinimulan ang pagbiyak ng nyog. Bali, isa nga pala to sa proseso bago namin to isalang sa agunan kung tawagin sa amin. Medyo risky nga pala ang ganitong pagbiyak ng nyog. Minsan kasi sa hindi inaasahan pangyayari, hindi talaga maiwasan masugatan, lalo na sa ganitong estilo ng trabaho. Bali, ito na nga pala ang itsura pagkatapos namin biyakin ang lahat ng nyog. Bali, silisimulan na pala namin dyan lutuin. Gamit lang ang balat ng nyog na siyang ginagamit namin panggatong. Bali, 8 oras pala to nakababad. Nang sa ganon, marami kaming luto na makuha. Kaya maghihintay kami hanggang gabi hanggang sa makumpleto namin ang 8 oras. Kaya puyatan na naman to at sagaan lang talaga. Alright guys, so gabi na. Kita nyo naman, madilim na. Ito yung aming tulugan. Tent lang kasi wala kaming talagang matutulugan dito. Kaya tent lang yung aming tulugan ngayon. Saka ito yung aming nilulukad kung tawagin sa amin. So kailangan namin tong lutuin ngayong gabi mismo para bukas maghukal na lang kami. So yun lang. Medyo tinanghali na pala ako dito. Napasarap kasi ang tulog ko sa munting tent na to. Kaya naman kailangan na natin bumangon nang sa ganun tayo ay makapagkape. Dahil nga sa marami tayong trabaho na kailangan tapusin. Bali, sinimulan na pala namin maghukal. Yan kasi ang tawag dito sa amin. Bali, dito kasi makikita ang final na proseso para maging isang ganap na kopra. Siya namang binibinta namin sa bayan. So guys, ito tayo update. 1, 2, 3, 4. 4 na sako tayo ng kupra. Ayan, kuha muna tayo ng kuha muna.
babalikan na lang natin daan pag ikinarga na yan ang ating mga kopra sa kabayo. Kachaw.